Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo dito sa Family Rosary Crusade at nasa Church Alive segment po tayo. Alam niyo mga kapatid, ang Ebanghelyo ay napakaganda. Napakaganda dahil ang dami-dami mga paksa na tinatalakay sa Ebanghelyo. Bukod sa buhay ng Panginoon, ito ay nagpapakilala rin sa atin ng kanyang mga turo, ng kanyang mga aral. At ang pinakamahalagang turo, aral ng Panginoon ay yung aral ng pag-ibig na ipinakita niya hanggang sa kanyang pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus para sa ating kaligtasan. At pag-uusapan ito sa isang mas malalimang pamamaraan, syempre, nakakasama natin ang ating bisita sa araw nito, ang mag-asawang sina Carlito at Edna Villaraza ng Focolare Movement. Good morning, Edna. Good morning, Carlito. Thank you for being here, no? Yes. Kahit na napaka-hectic ng schedule ninyo. Salamat din po. Salamat din at kami nasisihan. Oo. Maganda yung topic natin. Ano? Although, kulang siguro itong oras na ito na ibibigay natin para sa discuss yung topic natin about love in the gospel, no? Especially as we approach Valentine's Day, no? Pero sa ibang pananaw natin titignan, no? Pag-usapan natin to. Ano ba yung pag-ibig sa Ebanghelyo for Jesus? Siguro para maintindihan natin ito ay lagi tayong bumalik sa isang pamilya, no? Sapagkat alam natin ng even sa Genesis sinabi, nilikha ng Diyos sa isang pamilya dahil sa pag-ibig. Ngayon, ano ba itong pag-ibig na ito, no? Ito ay dinala sa atin ni Jesus. Kaya nga siya nagpunta sa atin dito sa mundo, hindi una para iligtas tayo sa kasalanan. Pero paanong pagliligtas yon? Pagliligtas dahil sa pag-ibig. Pero yung nakita natin ng pamilya, napakahalaga talaga sa mata ng Diyos. No? Kasi siya mismo, isang pamilya. Diyos Ama, Diyos Anak. No? At sa ang pagmamahalan nilang dalawa, Diyos Espiritu Santo. No? Naging isang tao din. No? Ang pamilya, isinasalarawan ang Holy Trinity. Holy Trinity. No? Yung nakita natin na nung bumaba si Jesus dito sa lupa, siya pumunta sa isang pamilya. Nung nilikha nga ang isang katauhan, nagsimula tayo sa isang pamilya. Pagbaba ni Jesus, sa isang pamilya din. So parang everything boils down to the the experience of family. Yes. When he started his public ministry, sa isang family rin. Oo. Kung titingnan mo nga at the cross, di ba? Yung son, behold your mother, your son. Oo, diba? si Juan na kanyang pinakamamahal na apostol, ginawang bahagi talaga rin ng kanyang pamilya. Yes. Ibinigay ang kanyang ina. Nasabi mo nga yan, Ebanghelyo ni San Juan, ano? Doon natin makikita, sa umpisa pa lang ni San Juan, for God so loved the world, that He sent His only begotten Son. Kaya nakita natin, pag-ibig ka agad, ano? Oo. Kaya lahat ay pag-ibig. Kaya makita rin natin, ang buong buhay din ni Jesus ay pag-ibig, ano? Lagi katulad nakita niya yung may sakit, ano sabi niya, ano ba yung na yun, ano? Yung na yun, ay nako, itong kasalanan na ito, ano? Kaya, talaga makita sa buong buhay ni Jesus, pinakita niya lahat ay pag-ibig, pagpapagaling niya sa isang yung mga may lepers, ano, the 10 lepers. Pero makita natin, ano, ang importante dito ng pag-ibig, ilan ang bumalik, nasa ng iba, sabi ni Jesus, ano. Pag sabi niya nasa ng iba, gusto kasi niya, tayo rin ay may relasyon sa Diyos. May relasyon sa pag-ibig, ano, pag-ibig sa Diyos, ano. At itong lahat ito ay natututunan natin sa isang pamilya. Doon tayo natutunan na magmahal, katulad pagmamahalan ng mag-asawa, pagmamahalan ng anak sa ina niya at sa anak sa ama niya, at pagmamahal ng isang apo sa kanyang lolo o kaya lola, no? So nakita natin lahat doon umiikot ang pag-ibig. Sa pamilya din, may sinasabi nga ng psikolohiya, hayaan mag-away yung mga bata. Kung minsan kailangan natin solving din ng mga bata yung pag-aaway na, doon kasi sila nagsasabi, uy, sorry ha. Doon sila natututo din magsabi ng sorry. So, paglaki nila, natututo din sila magsabi, sorry, nagkamali ako. At nandun din ang pagpapatawaran. So, makita natin lahat ay umiikot sa buhay ng isang pamilya. And this love, no,
is seen through many various ways of expressions, like sabi niyo nga through forgiveness, through repentance, no? Sari-sari, hindi lang basta magsasalita ng I love you tapos na. Yeah. Ah, Oo. oo. Kung wari nga, di ba, nung dumating dito si Kristo, dala niya yung kultura ng pag-ibig ng Diyos. No? Dala niya upang ibahagi ito sa atin. At pinakita niya ito sa sariling buhay niya. Okay. For example, yung mismong pagpunta niya rito, he forgot that he is God. No? That's right. He forgot. Kinalimutan niya talaga. No? Dahil gusto niyang mahalin tayo, pakita niya sa atin anong ibig sabihin ng pagmamahal. No? Yung pagsilbi niya sa atin, for example, before the Passion, he washed the feet of the apostles. No? So yung forgetting himself, no, that he is God, yung humility yun, to be of service to the other, no. This is what it means to love, no. Nakakalimutan natin sarili natin at tayo ay mabubuhay para sa iba. And all of these are seen in the Gospels. Yes, pare. Lahat yan ay nasa gospel. Kaya nga, anong huling habilin sa atin ni Jesus? Sabi nga niya, no? Love one another as I have loved you. So ito yung my commandment, ano? Kaya ito yung sinasabi niya, akin ito, no? Love one another as I have loved you. Pero paano bang pagmamahal? Na lahat sinabi rin ni Jesus sa gospel, ano? Sabi nga niya, no? Yung katulad ng pagmamahal ay hindi lang pagbibigay. Sabi rin niya, nandun din yung forgiveness, which is very, very important. Ito yung in-stress sa atin noong nakaraang taon, di ba? Year of forgiveness ba yun? Yes. Year It's of mercy, the Jubilee Year of Year of Mercy. mercy, the Jubilee of Mercy. Kaya kasi, very, very important kasi, no, kung walang pagpapatawaran, walang pag-ibig. Ang lahat ng sasabi natin, iniibig kita or mahal kita, ayun ay salita lamang. Pero ang test talaga ng pag-ibig nagkamali yung isa, papatawarin ko siya. Kaya nga yung prodigal son, ang ganda, no? The prodigal son, makikita natin, dalawang klase, pero dalawang nagulat nga ako, sabi ko, ay, ang pag-ibig pala, hindi lang yung nagkamali, kundi yung ayaw magpatawad, yung naiinggit. So, doon pinakita sa atin, what is the pure love? Pure love is like what Jesus did, giving His life for His friends. Kaya sabi nga niya, there is no greater love than one who gives his life for his friends. Kaya kasi yung sinabi natin, mukhang faithful na anak, pero hindi, ginagawa lang niya para makakuha siya. Ay, nasan yung aking mana? Pero yung isa naman, nagkamali ako, bumalik siya. Kaya makita mo, no? Doon nakita rin ng yung ama, no? The great love. His love, great love, and also the love in the heart of that, yung prodigal son, Pero dito sa isang, wala. Wala talaga, Sabi nila, ano tawag ito? Isang question kasing naandito, no? Nakikita yung fulfillment ng gospel, hindi lamang sa pagbabasa ng gospel, but how is it seen in the lives that we live? Sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya, I know your family, no? But for the benefit ng ating mga tagapanood, no? Can you give us some examples, no? How you try to live, no? How difficult it might be, no? Yung gospel value ng pag-ibig. Meron kasi kami natutunan yung tinatawag naman the art of loving, Yung art of loving is very, very simple, Na ito ay parang ABC ng pag-ibig, sa isang pamilya, or kahit na sinong tao, First, it is to see Jesus, to be the first one to love. Okay. Kasi sa pamilya, kaya dito nga natututunan din ng mga bata, ang mga magulang ang una nagmamahal. Pagka nauuna yan, magsasakripisyo para sa anak, magsasakripisyo para sa asawa. Kaya nga yung mga iba, pupunta sa ibang bansa, malaking sakripisyo, pero they want to love. So, to be the first one to love. And then, to love everyone, Lahat mamahalin mo. Kaya sa magulang, kahit na suwail yung anak, mabait yung anak, parehas pa rin ang pagmamahal mo dyan. Kuminsan nga, mas parang minamahal pa yung suwail. Bakit? Ayun ang pure love, para matuto siya magmahal din, And then yung ikatlo, ano yun? Mahalin ng lahat, no? Ako, mahirap mahalin yan. ng lahat, mahirap yan, no? Naalala ko yung Be the First One to Love, na talagang kahit na kumisan nasaktan ka, pero gagawin mo upang ikay magmahal uli, magpatawad at magsimulang muli. Mauna, kung wari,
may pagtatampuhan kami ni Carlito. Nung dati kasi, sa akin kahit na ilang araw yan, hindi ko siya kikibuin, no? Baliwala, no? Kasi nasaktan ako eh. Pero magbuhat nun nakilala ko ang buhay ng pagmamahal, no? Sa Ebanghelyo, nakilala ko ang Diyos na nagmahal sa akin. Kaya sabi ko, kailangan magmahal din ako, no? At unang-una kong mamahalin si Carlito. Kasi siya yung pinakamalapit sa akin, my first neighbor, no? So, yun ang unang-unang sigurong sasabihin ko na nakapagmahal ako kasi kinalimutan ko yung sarili ko eh. Yung pride ko kasi, I never said sorry kasi. Before, I never said sorry. Pero natuto ako dahil doon natuto akong mag-sorry. So, yung kasi gusto kong magmahal at unang-una gusto kong mahalin ng Diyos. Kaya natutunan ko rin mahalin si Carlito, even in the smallest ways, no? Tapos, yun din sa mga anak namin, no? Yung being the first one to love. Like, for example, gigising ako ng 4 o'clock in the morning kasi 5 o'clock, aalis na si Aldo for school. 6 o'clock, aalis na si Joy for work, no? Pero gigising ako ng maaga kasi I have to prepare their breakfast, their lunch, no? Kasi yun ang love ko para sa kanila. So, kahit na puyat ako, pagod ako, the previous day, still, pagtayo ko sa umaga, masaya ako. Nagagawin ko ito kasi gusto kong mahalin sila. At gusto kong mahalin si Jesus sa kanila. So maraming yung mahalin lahat. Alam ko, Carlito, Edna, marami pa kayong i-share, no? Though, medyo kapos ang oras natin, ano? Maybe we can have another moment, ano? For us to continue discussing the greatness, the immensity of the love of God, especially as seen in the gospel, and how we will try to live it out, no? Pero salamat, ano, at binigyan niyo kami ng pagkakataon na sabihin, even in this very short time na tayo magkasama, ay mailarawan niyo sa amin. Ano ba ibig sabihin ng pag-ibig na ito according to the eyes of Jesus and how we are to live it out, no? So, thank you, no? You belong to the Focolare movement, and basically the Focolare movement is a movement that speaks about love, that encourages people, that challenges people to love. And hopefully through the lives that both of you live, no, we are given witness to this love, no, coming from the Gospels, no? Thank you very much. No? Thank you also. Maraming salamat din. Salamat. Magbabalik po ang Family Rosary Crusade makalipas ang ilang paalala. Carlito, thank you. Thank you sa